Kamusta mga Lodi? Magandang araw sa inyo. So, Nameless here, and for today's vlog, dadalhin ko kayo sa isang kulay at di typical na nangyayari sa araw ko. Ito ay isang paglalakbay sa mga lugar at pangyayari na hindi mo inaasahan. Gusto mo bang maging parte ng kakaibang daily vlog na ito? Subscribe na at mag-ring na notification bell para lagi ka updated sa mga bagong videos content sa channel ko. So, wag na natin patagalin pa ito. Tara na sa masayang biyahe. So yun guys, this is episode 4 ng ating daily vlog sa aking channel. So kung makikita nyo guys, nandito tayo sa bukid namin. So for today's vlog guys, tayo yung magbobomba o mag-spray ng pampabulaklak sa mangga. Dito to yan. So hanapin muna natin yung aming tito kasi siya yung siya yung aakyat. Hindi naman ako marunong umakyat. And yung kapatid ko naman is hindi rin marunong, so kami ang tutulong lang kami. Usually yung tito ko talagang naakyat para ma-sprayan ng lahat nung puno ng mangga guys. So hindi kami eksperto dito, pero may kakaunting knowledge man lang guys. So ayan, kung makikita nyo, may mangga dito guys. Ayan. So bago ang lahat guys, so bago tayo mag-spray o magpabunga ng mangga guys, so paano ba tayo magkakaroon ng puno ng mangga? Yan, usually magiging tanong sa akin eh. So mabilis lang naman yan guys. So kuha lang kayo ng sapling o buto ng mangga. So depende na sa inyo guys kung anong klaseng mangga yung itatanim nyo guys, kasi maraming klase ng mangga eh. So usually may tatlong pangkaraniwan na naririnig natin. So yung piko, yung manggang kalabaw, saka yung manggang Indian mango guys. So yun lang naman ang usually naririnig natin o binebenta sa sa market o sa ating mga palengke dito sa atin sa Pilipinas. So syempre, next question nyo sa akin yan. Ano ba pinagkaiba ng tatlong manggang ng sinabi mo, Nameless? Nice. So ito guys, personal opinion ko lang dahil hindi naman ako talagang eksperto pagdating sa mangga. So ito, magsimula muna tayo sa typical na nakikita natin lagi sa tabing kalsada and usually na kinukuha natin yung Indian mango guys. Yan. So ito yung guys na klase ng mangga na maliit lang and usually nakikita natin sa mga piestahan and festival sa mga mga barangay o sa mga bayan ng dito sa Pilipinas. And usually ito yung dinadala kapag meron kayong mga picnic or swimming. And malimit ito rin yung ginagawang merienda kapag summer dito sa Pilipinas. So next tayo guys, so yung naman, isa sa mga favorite kong uri ng mangga guys, at yung piko guys. So ito yung usually na nakikita natin sa mga palengke guys, yung kulay dilaw. And sobrang tamis ito at ito yung malimit ginagamit sa sa mga mango shake and sa mga paggawa ng graham guys. So kaya ito yung favorite ko guys. So yung huling pag-uusapan natin ng uri ng mangga guys is yung manggang kalabaw guys. Medyo may pagkaparehas yung manggang kalabaw sa yung manggang piko guys. So ang pinagkaiba lang naman nilang dalawa is medyo malaki yung kalabaw kaysa sa piko. Mas matamis ito kapag gumulang o nahinog na guys. Ayan. And mas pricey ito kaysa dun sa piko. So yun guys, so dumating na tayo sa aming dampa o yung maliit na bahay. So doon kami nagpapahinga kapag napagod kami or doon kami kumakain ng merienda guys. And wala doon yung tito ko. So titingnan natin dito sa dating tubigan guys. So kung nakasubaybay kayo sa YouTube channel ko guys, so ginawa ko to ng content. Bola lang yan. Ginawa dating tubigan and tinamnan na namin ng kalamansi. So kung gusto niyo panoorin yung video na yun guys, so ilalagay ko yung link ng video guys dyan sa description box. Kaya kung gusto niyo panoorin, check nyo na lang guys. So ayan guys, kung makikita nyo, ayan, kita na yung ating tanim. And tatanungin nyo ako kung ilang taon na to. And yan guys, ito na to, 1 year na to. So, ganito nakataas kapag 1 year na guys. And kaya naging ganito kataas to guys, inaabonohan to ng ng tito ko. Kaya mabilis lumaki. And natanungin nyo kung anong abono guys. So, ang abono na ginagamit namin dito is yung 1440 na tinatawag. And yung urea guys, yan. And maganda sana to kung may drone shot. So, sana magkaroon tayo in the future guys para makakita nyo kung gaano kaganda yung ginawa namin dito. Galing ko lang dyan Hindi ko naman. Kasi makikita nyo guys, talagang nakairas siya. Pantay-pantay siya kung makikita nyo. Tapos guys, hindi porket inaabonuhan yung mismong puno guys is lalaki na siya. So depende pa rin sa yan guys, sa lupa nung pinagtamnan. Nasisira ulo. Kasi dito sa amin, hindi pare-pares yung ganda ng lupa. And kung makikita nyo, meron pa rin mga bansot. And meron naman mga puno na sobrang laki na guys. So swerte kayo kung ang lupa nyo is mataba guys. So kapag ganun kasi guys, kahit anong itanim nyo, gaganda talaga guys yan.
So kung makikita nyo tong punong to guys, oh, gabalikat ko na siya. And 1 year pa lang to guys. And pasensya na sa pagmumukha ko kung medyo galit. Ang init kasi dito guys, hindi lang kita sa video. So kapag ganito na yung nakikita guys, nakakatuwa ng tingnan. Nakakawala ng pagod. Paano masabi? Kasi unti-unti nung lumalaki yung tanim nyo, nakikita nyo na yung pinaghirapan nyo guys. And alam naman natin na sobrang hirap ang nagdadaanan namin kapag ganito. Kasi ito yung pinakamahirap sa lahat guys, pagpapalaki. Kasi pag lumaki na, konti na yung magiging maintenance nyo guys. Ang pinakamahirap lang talaga is yung una at yung pangalawang taon. Diyan kasi kailangan mo alagaan ng husto yung halaman para lumaki agad siya guys. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. So balik tayo doon sa pinag-uusapan natin guys, doon sa tungkol sa mangga. So next time na natin pag-usapan tong kalamansi guys, gagawa natin ng separate na video or ng separate na na content guys. Oh my god! Wow! So pagkatapos yung pumili ng buto guys, ay nakapag-decide na kayo kung ano yung tatanim nyo. So ang susunod nyo nang gagawin is kukuha na kayo ng magandang lupa. Mas maganda sana ako yung yung coco pit na tinatawag guys. So yun pinagsamang lupa at yung bunot ng nyog guys. So mas masustansya kasi yun guys. And kung ang tatanungin nyo guys, mas maganda guys kung ilalagay nyo muna doon sa kulay itim na plastic na panghalaman or kaya sa paso. Kasi kung irerekta nyo agad sa kung saan nyo itatanim guys is ang kailangan kasi nung mismong puno, kung akong tatanungin guys ito ay personal opinion ko lang naman is Sa atin lang to. kailangan hindi siya naiinitan ng todo. Kumbaga ang pinakamahalaga lang sa kanya is yung init ng pang-umaga lang guys. So yung morning sun lang. Then tanghali dapat di siya mainitan kasi sobrang init na yun guys. So may tendency na mamamatay yung halaman. And pagdating naman ng hapon, dapat di rin mainipan para hindi ma-stress yung mismong puno na inaalagaan natin. So guys, tatanungin nyo ako, Nameless, may mabilis bang paraan para magkaroon agad ng puno ng mangga? Kasi ang haba ng mga proseso ng binanggit mo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Meron naman paraan guys. So ang mabilis na paraan dyan is bumili na lang kayo ng puno ng mangga sa mga nursery. Yung mga nagbebenta ng mga punong kahoy na nabunga guys. Kaso ang problema lang guys is medyo siya may kamahalan. So nagre-range siya ng 250 to 500 depende sa laki guys. So tingnan nyo tong puno ng kalamansi namin guys. 1 year pa lang, ang daming bulaklak na ng kalamansi. Nakakatuwa. Wow naman! Wow! Wow! So pag malaki na yung tanim yung mangga guys, so kapag ito umabot na ng mga gabaywang, pwede nyo nang ilipat yan guys sa mga kung saan nyo gustong itanim guys. So ang tip ko lang guys, so kung sa bakuran nyo naman ilalagay yung puno ng mangga nyo guys, huwag masyadong malapit sa bahay kasi makakasira lang ng ng bubong ng bahay nyo. And wag lang din malapit sa bakod nyo guys kasi pagka lumaki na yan at lumaki na yung ugat, may tendency na masira yung bakod nyo guys. So mas maganda kung sa tahaw o yung mga hindi naman sa gabal para lumaki siya ng maganda guys. So next, kapag ganito nakalaki yung inyong puno ng mangga guys, so pwede na natin sprayan to para bumulaklak yung inyong mangga guys. So ang kailangan lang natin is yung knapsack sprayer o pambomba sa tubigan, then mahabang hose, and also mahabang kawayan din guys. So malalaman nyo kung bakit yun ang kailangan guys. And meron namang mabilis na paraan guys, kaso medyo may kamahalan. Bibili kayo nung tinatawag na power sprayer, yung di gasolina. And di mo na kailangan ng knapsack nun. So ang kailangan mo na lang nun is yung gasolina mismo, then yung drum na malaki para doon mo lalagyan ng tubig guys. So ayun, mag-i-spray na lang kayo na mag-i-spray nun sa puno guys. Wala kasi kaming ganun kasi hindi naman ganun karami yung aming binobuambang mangga guys. So dati ang dami namin mangga kaso pinaputol na namin dahil hindi naman ito yung aming source of income. So ito ay pang sarili lang guys. So pang lang, magkaroon man lang and magsawa kapag panahon na ng mangga guys. So tatanungin nyo guys kung ano yung gamit kong pampabulaklak ng mangga. So ito yung Mega Boom guys. So ang alam ko ang presyo nito is naglalaro sa 250 hanggang 300 ng isa guys. So tatanungin nyo ko kung gaano karaming Mega Boom yung ilalagay per bomba guys. So kalahati lang ang ilalagay guys. Tapos ilagay nyo yung gamot dun sa may balde na may tubig guys para mahalo at matunaw ng husto yung mismong gamot. Kasi kung dun sa mismong bomba nyo hahaluin o tutunawin yung mismong gamot ay may
mahirapan kayo guys. Kapag tunaw na yung gamot guys, ayan, ilagay nyo na yung gamot dun sa mismong bomba. Then kuha kayo ng tubig para mapuno yung bomba para ready na kayo sa pagbobomba. Pagkatapos natin gawin yun guys, so naalala nyo na kailangan natin ng mahabang kawayan. So ang purpose nun is ilalagay natin yung ating hose dun sa mismong kawayan para hindi na tayo kailangan umakyat habang nag-i-spray guys. So ayan guys, pagkatapos natin gawin lahat na yun, so ready na tayo para mag-spray ng pampabulaklak ng mangga guys. So bago ko makalimutan guys, bago kayo mag-spray, dapat magulang na yung dahon nung mismong puno ng mangga nyo kasi dun sasabay yung bulaklak kapag nagtalbos o naglabas ng bagong dahon yung inyong puno ng mangga guys. Kasi kapag bata pa yung dahon, hindi magbubulaklak ang inyong mga mangga guys. So ayan guys, ang tip lang dyan, mabilis lang naman to. Hanggat maaari, basain nyo ng halos lahat ng dahon yung puno ng mangga nyo guys. Then pagkatapos nun, paikot. Huwag kayong manghinayang kung gaano karami yung tubig na mawawala. Hanggat nababasa lahat yan, mas mataas ang chance na magbulaklak yung inyong mangga guys. So pagkatapos magbomba ng ganyan, basahin nyo din yung katawan kasi may tendency na magbulaklak din yan dun sa mismong katawan guys, or pwede magtalbos ng dahon then may kasama ng bulaklak yun guys. So ganyan lang yan, kadali guys. So bago ko makalimutan guys, so wag kayo magbobomba ng pampabulaklak ng mangga kapag naulan kasi mahuhugasan lang yung gamot, so hindi tatalab. Kaya dapat mainit. So, tiis-tiis lang guys kapag mainit. Ganyan talaga yan. Wala tayong magagawa dyan. So, kapag naman yung nagbulaklak kayo na nagtuloy naman yan, so magkasawa kayo sa mga mangga guys. So, ayun guys, tatanungin nyo ako, kapag ba nagbomba ako ng pampabulaklak ng mangga, is 100% ba na magbubulaklak yung aming mangga? So, ang sagot ko dyan guys is 50-50 din guys. So, depende rin kasi yan sa panahon kung kailan nyo siya binomba. Then, yung mismong, kung yun nga sinasabi ko kanina, kung magulang na ba yung dahon o hindi. Marami siyang factor kung magbubulaklak ba siya o hindi, guys. So, ang ano lang dyan, magdasal na lang kayo kung magtutuloy ba o hindi. Kasi may mga puno kami dito na, binomba. Then, hindi rin siya nagtuloy. So, ganun talaga, kumbaga, swertihan lang din siya, guys. So, next question niya sa akin yan, guys, ko, ilang buwan ba o ilang linggo ba para makita kung bumulaklak ba yung ating mangga o hindi. So, aabutin lang yan ng 1 linggo or 2 linggo. Matagal na yung 3 linggo guys. So, ganito ang magiging kakalabasan yan kapag bumulaklak kasi. Kasi itong nasa video ko is nauna na to. Naubusan lang kami ng gamot. Kaya nahuli yung binomba namin kanina. So guys, dyan ko natatapusin yung ating daily vlog. So maraming salamat sa lahat ng nanood ngayong araw guys. So please pa-like and pa-share naman ng ating video guys. Then, subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. Then, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga new videos ko dito sa channel ko. So, bago kami umuwi guys yan, dahil may tanim naman kaming saging. So, kumuha muna kami ng saging para may merienda kami every hapon. So, ayan guys, yung nakagandaan kapag meron kayong tanim. So, guys, wag na kayo magtaka kung bakit medyo mahal ngayon ng mga saging. And, hindi naman kasi ganun kadali ang kumuha. Nakita nyo naman, binubuhat pa namin bago namin maiuwi sa bahay. So, magtitiba pa. Then, marami pang mga factor na nakawan ka pa. Diba, guys? So, intindihin nyo na lang, guys, kung bakit ganun kamahal ang saging ngayon. So, ayun. So, maraming salamat, guys. So, kita-kits tayo sa next video. Stay safe. God bless. Bye, guys.